natin latest lang na kababayan natin na nagpakamatay. Dito lang banda sa Chunwan. If you are familiar kung mga nandito. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Hello people of the universe, hello, welcome back again sa aking YouTube channel. This is Mabi Crialuyo on the house. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. So, anong oras na? It's already 3:55 in the afternoon. Hapon na dito sa Hong Kong. So, same time lang naman tayo sa Pilipinas. So, sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, I want to introduce myself. I'm Mabi Crialuyo and I'm currently working dito sa Hong Kong as a domestic helper. So, 3 years na po ako dito nag-stay. This April, kaka 3 years ko lang. So, ayan po, if you're new sa aking channel, baka support na ating channel, baka subscribe na and hit the notification bell para updated ka sa more videos, more things na share ko, my experience working here, the things that I want to share to everybody who's want to work here or, my life experience. Ayun lang gusto kong ma-encourage ang bawat isa and ma-share yung mga thoughts ko na gusto ko i-share. Ayun lang guys. Thank you! So for today's vlog, is not very, today I just want to share, it's like, I want to give an encouragement and also parang reminders for us also na as a working dito as a domestic helper, di ba, is not easy working sa loob ng bahay or di ba, o kahit sa Hong Kong, kahit sa ibang lugar, is not easy working inside the house ng ibang tao. So talagang we will experience a lot of things, mentally, emotionally, physically, mapapagod tayo, but gusto ko tong vlog na to i-share kasi actually, it's not very good news kasi this past few months, I heard a lot of news about people or kahit sa mga kababayan natin yung taking their own life, yung nagsusuicide dito sa bansang Hong Kong. I don't want to say na ayoko isipin na it's normal yung nangyayari dito sa Hong Kong. But since I got here since 2021 na dumating ako dito, but I heard a couple of times na talaga na parang nagiging laman na siya in a year, alam mo yon. And I don't want to think na normal yon. It's not normal na kinikitil na yung sariling buhay nila, no? And so I want this vlog like encouragement to everybody who's feeling down or meron kayong nararamdaman problema sa family, sa sarili mo, malulungkot ka or anything kasi malayo tayo sa pamilya natin. So, I want this vlog is like a reminder also sa mga pamilya natin sa Pilipinas. Kung may mga pamilya kayong nasa ibang bansa, ask them kung kamusta sila, kamustahin nyo rin sila, huwag nyo silang bibigyan ng masyadong problema. Alam mo, yung problema nandyan lang talaga yan, but huwag mo naman ibigyan sila ng hard time, no? Kasi dito sa bansang Hong Kong, isa lang talaga kami. Siguro, luckily, we're blessed na once a week, makakalabas kami. But still, we don't know what's going on inside the house of the employer or what's going on sa buhay, di ba? Sitwasyon nung isang helper nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Kahit hindi helper, di ba? Kahit sino na nasa ibang bansa or malayo sa pamilya. So, ayun lang. Gusto kong maging awareness nito for everybody and encouragement for the people who's losing hope, getting tired about things, about problems. So, I want to share encouragement and I want to, a reminder for us din, for everybody. So, ayan. Ang news kasi last week, and not last week, last month, I think end of March. It's already April, ngayon? April 26 as a recording this. So, yeah, merong kababayan natin, latest lang na kababayan natin na nagpakamatay. Dito lang banda sa Chunwan. If you are familiar, kung mga nandito kayo sa Hong Kong, familiar kayo dyan sa Chunwan. So, sabi nila Chunwan na naman kasi parang few weeks
before yung last na current na news na about sa kababayan natin nagpakamatay is may uminom naman ng bleach. Alam niyo yun? Diba, nag-attempt siya to end her life. And then, the next, ito ngayon, last one na share. Nagba-viral siya dito sa Facebook ng mga kabatch ko na, ayun nga, she is 27 years old. May 2 siyang anak. And I'm not sure kung married siya or single mom. I'm not really sure, hindi ko na siya inano. But, yun, it's sad na tinapos niya yung buhay niya using the belt. I don't want to judge her or anything. But, one thing I want to encourage everybody talaga na we need God talaga. We need really God to our life, especially working here dito sa bansang Hong Kong. It's not easy. Alam nyo, kahit ako personally, mababait yung mga amo ko, but it's not easy talaga. Talagang you will feel down, maawa ka sa sarili mo, mapagod ka, mapupuyat ka, magugutuman ka, alam mo, and then ma-stress ka pa sa family mo sa Pilipinas, 'di ba? So talagang we need really God sa buhay natin, magkaroon tayo ng totoong relasyon sa Panginoon, magkaroon tayo yung alam mo yun, siya yung magiging source of our strength, so source ng ating kalakasan, na talagang siya lang yung makakapag-provide para sa atin ng kalakasan, para labanan lahat ng temptation, lahat ng mga negativity, lahat ng mga na-experience natin dito. So, talaga, ayun yung encouragement ko. Really wanted to encourage kung nalulungkot kayo, may problema kayo, okay, don't give up, guys. Don't give up. Na, lagi nyo alalahanin, meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diba? Kinarate niya tayo, kinarate niya ang mundo, kinarate niya lahat ng bagay nandito sa mundo. And we have a big God na bigger than our problem, diba? So, that's what I want to remind you, everybody who's experiencing na loneliness, yung walang peace of mind, yung may mga problema, kahit na namang problema yan sa family, or may nararamdaman kayong sakit. So, I want to encourage you guys na nothing is impossible to God. That's why I encourage everybody also, kung nandito kayo sa bansang Hong Kong, I want you to, it's up to you. I encourage you to go to church or surround yourself ng mga taong makakatulong sa'yo to encourage your soul, to lift up your spirit. Kasi sometimes talaga, pag nandito ka sa loob ng bahay ng amo mo, and when you're alone, at tulad nga yung si ate, nga daw yung latest, yung nagmamatay na kababayan natin na she's jolly, masayahin siya, nagko-contest, parang nagko-contest siya dito sa sa Hong Kong, kasi dito sa Hong Kong, meron may mga pageant, ng mga fashion, uso yan dito sa Hong Kong, so, nagjo-join siya, kasi parang nakita ko yung profile niya na, ganun nga, and the people around her didn't expect na gagawin niya yun. Kasi she's, talagang outgoing siya, tapos lagi siyang masaya, lagi nakangiti daw. Ang sinasabi ng mga nagsishare na nagulat sila na bakit niya ginawa yun, na, di ba, ginawa niya yung sarili niyang buhay. So, it's really sad na ganun. So, when we are alone, I'm not saying na, di ba, parang inaano ko naman, it's okay not to be okay. I understand that. I know how it feels. Dahil nararamdaman ko rin yan. Sometimes talaga I feel down, especially sa family, struggling, yung family matters, diba? So, it really, talagang, pag family talaga pinag-usapan, is talagang nakakadurog, nakakahina, nakakadurog ng, parang nakakawala ka ng focus sa pagtatrabaho. So, ayun yung, maybe, I'm not sure if it's about, family. So, yun, ayun nga, nakakasad na gano'n na gagawin niya. Gagawin natin just to end the pain, to end yung na-experience natin. So, ayun, gusto kong encourage talaga na you go to church, na surround yourself with the believers, na followers ni Christ, na if you are Christian, kung naniniwala kayo kay Jesus Christ, na talagang I encourage you to nagpunta na sa church,
kahit makapag-fellowship lang kayo, diba, it's a big impact talaga na when your spirit is down, yung, diba, mahina, akala mong, hindi mo na kaya. Of course, you can just come to the Father. Pwede ka na lumapit sa Kanya. You just pray na tulungan ka niya, na ma-overcome yung mga bagay na to, bigyan ka niya ng kalakasan. Diba? Ayun yung gusto ko, we have a big God. Alam ko na walang imposible sa Kanya. Hindi man mabago ngayon. Agad-agad yung sitwasyon mo. But God will give you peace of mind. God will give you, alam mo yun, yung sound mind at joy na kahit nag-i-struggle ka but you still continue, alam mo, grateful ka pa rin sa lahat ng bagay na meron ka. Kasi you know that God is with you. Ayun ang gusto kong i-reminder din na God is with you. Jesus love you. And you are worthy. Anak ka ng Diyos na walang imposible. Basta lumapit lang tayo sa Kanya. Surrender lang natin yung mga na-experience natin, sama ng loob natin, or galit natin. I-surrender lang natin lahat sa Kanya and He will give us peace. Walang i-share tong verse na to sa Matthew 11, verse 28 to 30. Sabi dito, "Come to me all who you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." So, ayun yung promise ni Lord na alam mo yun, na kung nanghihina na tayo, napapagod na tayo, come to the Father. You can call Him anytime. You can talk to Him anytime, anywhere, in any place. Diba kasi nandyan lang siya. Nandyan lang, kasama natin siya. Is always in our back talaga na nag-aantay lang for us to call to Him. Na sabihin mo, Lord, hindi ko na to kaya. Lord, nanghihina na ako. Lord, give me peace, give me joy. Na kahit na nandito ako sa sitwasyon na to, Lord, nabigyan mo ako ng kapayapaan sa puso ko. Alisin mo yung mga negative thoughts, yung mga galit sa puso ko at isip ko, na you need to surrender everything to God. And sinabi nga niya, di ba, I will give you rest. Pag binigay mo kay Lord niya, bibigyan ka niya ng kapahingahan. Di ba? And then, sa salta niya rin na, I can do all things through Christ who strengthened me. Talagang totoo yan na ako, testimony ko na yung nagkasakit ako dito. Nagkabukol ako sa breast ko. So, lumalaki siya. And then, under investigation siya. Iba na yung nararamdaman ko. Lagi masakit yung likod ko. Talagang iba yung feeling. So, I'm not worried na rin ako sa buhay ko. Kasi kailangan i-biopsy yung bukol ko dito. So, talagang pag mag-isa ka talaga, andyan umaano yung atake, yung kaaway. Kasi ako talaga, pag dev ko church lang talaga ako. And I'm so blessed na yung agency namin dito sa Hong Kong is hindi lang kami dinideploy just to work, para pagkaperahan. Para kumita rin sila. But, naging foundation namin yung church talaga. Ako personally, siya yung naging foundation ko dito sa bansang Hong Kong. Sila yung talagang naging way para makilala ko si Lord. Kasi talagang sa agency namin, guys, sa Galilee Agency, is after mong deploy dito, 3 months, 12 Sundays mo ay kailangan mag-church ka. And then, mag-ating ka ng training. Kasi yung church, then training about the culture, about do's and don'ts dito sa Hong Kong, yung mga dapat mong iwasan, yung tinitraining about everything na dapat matutunan pag nandito ka na sa Hong Kong. So talaga yung church talaga yung is a blessing talaga. I praise God and thank God talaga na yung agency talaga namin. Doon ako napunta sa agency na yun talaga na i-bring ako closer to God. Ayun yung naging foundation ko dito. Kaya yung nagkasakit ako, I was surrounded. Diba? Hindi ko alam kung paano ko hugot ng lakas ng loob noon. Siyempre si Lord, alam kong nakasama ko, pero iba pa rin yung you are surrounded with people talaga na believers, and they will pray for you, they will encourage you, they will lift you up, na
papaalala sa'yo, tatapikin ka, they will remind you na huwag kang matakot, pag-pray ka namin, na nandyan si Lord, napapalakasin ka ni Lord everyday, magtiwala ka. Kasi minsan kailangan natin ng reminders talaga na who people talaga na believers talaga, na followers ni Christ, na talagang tutulungan ka, i-lift up yung spirit mo. So, we need that. And also, syempre, we need to surrender din kay Lord kung ano yung mga nararamdaman natin, kung ano yung na-experience natin, kung ano ang kailangan natin. We need to ask to God. Sabi nga, ask and you will see, and your joy will be complete. Yung mga verse na yun natutunan ko sa church talaga. Yung pagpakikinig ko, pag-fellowship ko. Alam mo yung journey ko, yung nagkasakit ako. Ang hirap lalo na pag mag-isa. Ito lang yung nakikita ko niyan, guys. Kasi, I have, parang may trauma din ako dyan. Yung sa about suicide. May trauma din ako dyan kasi may experience. Yung relatives ko, cousin ko, matagal ko siya hindi nakita, once ko na siya nakita. So, after the day na nag-meet kami, parang nag-usap ko, nag-reunion kami. Kasi tagal ko sila hindi nakita since baby pa ako, hindi ko naman sila nakita first time. So, the night na after namin maghiwalay-hiwalay, kasi parang binisita ko lang sila nung vacation ko sa lugar na yun. So, after the night na parang pag-uwi ko, ginawa niya yun. So, I know na I pray talaga na ang ginawa, hindi niya sinasadya yun, or maybe something na naisip niya, or yung kaaway, pumasok sa kanya and nadaig siya ng kaaway. So, ito yung naiisip ko as di ba, nag-aaral akong salita ng Diyos, nakikinig ako. And parang, kasi when we are alone talaga, dyan tayo aatakin ng kaaway. Dyan papasok lahat ng mga negative thoughts, yung mga doubts natin sa Panginoon, na hindi ka naman mahal ng pamilya mo, hindi ka naman ganito, walang pakialam sa yung Diyos mo. Lahat ng negative talaga, ng negative thoughts ay may isip natin, especially when we are alone. Ayun, dyan talaga atake lahat ng mga doubts mo sa sarili mo, sa mga tao na sa paligid mo. 'Di ba? Talagang may isip mo na gano'n eh. Sa akin nga nung nagkasakit ako, parang sabi ko, Lord, ayoko na. Pero ako naman, dahil I was surrounded with the people talaga na tumutulong sa akin spiritually, talagang sabi ko, Lord, i-surrender ko na lang kay Lord. Sabi ko, Lord, sa'yo na to. Ibibigay ko na sa yung buhay ko, sa'yo na yung sakit ko, kung ano man plano mo, kung negative man yung lumabas na resulta sa biopsy ko, or whatever, I will accept it. Okay na. Sabi ko, okay na. Bibigay ko na sa lahat. Siyempre, I'm still worried, di ba? Hindi na mawawala yan sa akin. But I surrender, and it feels so good talaga na kinakausap ko si Lord everyday. Pag nanghihina ako, pag kailangan ko ng kalakasan talaga, na pag nagwo-worry ako, siya yung kinakausap ko, na alisin niya yung lahat. So, talagang, doon ko na-experience yung pag may sakit ka, tapos nagtatrabaho ka, or may problema ka, tapos nagtatrabaho ka, especially dito sa bansang Hong Kong, kasi hindi natin alam yung sitwasyon sa loob ng bahay ng amo mo eh. Mamaya, sinisigawan ka pa ng amo mo, hindi pa maayos yung treat sa'yo. So, talagang doon papasok talaga yung ng kaaway. So, kaya ako, I suggest and I pray na kung may sitwasyon talaga kayo na gano'n na, is talaga kayo, huwag nyo isolate yung sarili nyo, ay kung every Sunday talaga, I ask you to share it to people around you na who you can trust. And ayun talaga yung isa lang yung nakikita kong na you need to have a deep relationship to God. Kasi pag may deep relationship ka kay Lord, magkakaroon ka ng self-talk, makaya mong, in the name of Jesus, na kaya mong kalabanin yung nasa isip mo, or nasa puso mo, kasi mapagdin lang ang puso natin. We have a deceitful heart. Kaya si Lord yung nagki-cleanse sa atin everyday. Naglilinis sa atin. 'Di ba? Para, 'di ba, maalis yung mga devil thoughts na naisip natin. Ito lang naisip ko Reminder ko sa atin lahat. Kasi ito yung, basta pag-aralan namin, salita ng Diyos talaga, when you think about
taking your life, saktan yung sarili mo, yung sabi yung sarili mo, hindi mo to deserve, wala kang kwenta. Kasi ayun yung mga thoughts na sasaktan mo yung sarili mo, especially taking your own life. Kalaban yun, it's the lies of the enemy na nagsasabi sa'yo na gawin mo yun sa sarili. Because if God talk to you talaga, hindi yun ang sasabihin mo. Ang bubulong sa'yo ng Panginoon, sabihin na, you are worthy, mahal kita, hindi kita iiwan, kahit na andiyan ka sa problema na yan, hindi kita iiwan. Diba? I died for you already. Diba? Alisin yung mga kasalanan na para magkaroon tayo ng connection sa Father God natin. So, pag good things yung umaano sa isip mo about yung, diba, yung nililip up yung sarili mo na kaya mo to dahil may Panginoon tayo na nandiyan parati kasama natin. Ayun, si Lord na yung nangusap sa'yo. Pero pag yung thoughts na sasaktan mo yung sarili mo or anything bad about you na gusto mong gawin sa sarili mo is the devil. Kung kailangan natin mag-self-talk talaga na yung in the name of Jesus talaga na alisin niya yun. So, ayun nga guys, basta pag kung nangihina kayo, ay lang talaga yung recommendation ko. And nakatulong sa akin ma-overcome lahat ng experience ko, even until now. Diba? Kasi we're still in the broken world. So, talagang I ask you, and yung suggestion ko talaga, if every Sunday, kahit once a week, na maghanap kayo ng church na malapit sa inyo, just to magkaroon lang kayo ng connection. Kasi going to church is like a hospital, yung espiritu natin. Ayun yung gagamot sa ating espiritu. Kasi minsan, di ba, naliligaw na tayo, ang espiritu natin, kung ano na yung mga natitik natin na mga bad vibes sa paligid natin, especially kung sa pamilya, sa amo, di ba, we need talagang yung hospital ng mga espiritu natin na kailangan ma-boost. Minsan kasi kailangan natin ng reminders talaga in the Word of God, talaga na mabibigyan tayo ng good advices in the Word of God na makakatulong sa atin. Kasi yung salita ng Diyos buhay, hindi nagbabago, di ba? At yung pagmamahal ng Lord sa atin, hindi nagbabago kailanman. Tayo lang yung nagbabago. Tayo lang yung tao na nagbabago talaga. Na pag may problema, lumalayo sa Kanya. Pag ganito na, lumalayo na tayo sa Diyos. So, ayun lang yung problema, yung gusto kong i-share, encourage for everyone, especially yung mga nagkatrabaho dito sa Hong Kong. And then also, if you want to go sa church namin, meron kami dito ng church sa Yunlong. Dito kasi kami sa Yunlong. Yung Filipino community to guys. Puro Pilipina na nag-attend dito sa Yunlong. If you want to get to know more about this, you can message me sa aking messenger or you can comment down below. Or meron din kami church sa Central, yung pinuntahan namin last week. Last Sunday lang pala. Last Sunday nga, na sa Solomon Porch, Hong Kong. Yan lang yung sa malapit sa Jollibee. Sa pangalawang Jollibee, malapit sa IFC. Exit E sa Central. Doon sa China Chem ba yun? Basta, ko dyan yung sa link description box below yung address nila. Or you can message me if you want. Yan, Solomon Porch, ang pangalan ng International Church. Yan, may lahat yun. Filipino, Chinese, international, and English naman yung yung nila doon, ang kanilang service. So, pwede kayong mag-attend doon. Ang alam ko, ang start nila ay, may umaga sila to 11 o'clock yata yun. Basta, I will lalagay ko yun sa description box guys, in details. If you want to go to the church and para makapag-fellowship kayo, makapag-pray, diba? Makapag-pray kayo. So, kung sa yun lang naman guys, kami yung makakasama nyo. And, yan, maraming, mga Pilipina rin, mga katrabaho dito. Kasi lahat daw talaga tayo, spiritually magiging madidrain talaga. Especially kung hindi okay mga amo natin. Especially, may problema tayo sa Pilipinas din, diba? So, and ito rin lang din ang aking panawagan sa lahat ng pamilya natin sa Pilipinas. And I pray, yung sa nangyari kay ate, sa pamilya niya, I pray na mapatawad nila yung sarili nila. I know na sisihin nila yung sarili nila like what I feel before.
na sinisi ko rin sarili ko this past few years since na nangyari yun. Inano ko rin yung sarili ko, parang tinidib ko yun talaga na baka ako yung may kasalanan, ganyan. So, it's not our fault. Sometimes, talagang dumadaan sa sitwasyon na ganun. But, I pray talaga na end in the name of Jesus. O God, i-rebuke nga yung ganun na gawain o God na kaya nilang kitilin yung sarili nilang buhay. Dahil ayaw na nila. But God, I know God is faithful. He will not let us be tempted beyond what we can bear. But when we are tempted, He will provide a way out so you can stand up under it. Yung promise ni Lord, kung madapa man tayo, there's a way out para makabawi tayo ulit, makatayo tayo ulit. But ending our life is not an option, it's not a choice. Okay, God, we have a big God na kayang solusyonan ng problema natin. He can move a mountain, kaya niya pagaling ang may sakit. Like what He did in my life, He can change, He can transform people like me na makasalanan. I'm still a sinner, but everyday binabago niya ako na I'm praying na continuous walking in the Lord. Diba? So, I na-pray talaga na ganon, may encounter nyo rin si Lord. And sa mga pamilya namin sa Pilipinas, panawagan ko talaga ito na huwag niyo naman bigyan ng pasakit ang mga pamilya niyo dito sa Hong Kong or saan man kayong bansa na may pamilya kayong OFW na nagtatrabaho sana naman bigyan mo sila ng atensyon or kamustahin niyo man lang sila, kamusta sila. Kasi alam niyo kami dito sa Hong Kong guys, hindi namin sinishare lahat. Lalo na pag sobrang hirap ang naranasan namin sa loob ng bahay ng amo, we don't really share it. Diba? So, sinasarili namin yun. Pag nakakaranas kami, nagugutuman kami, hindi namin sinasabi sa inyo yun. Diba? Makikita nyo lang yung masasayang picture, pag day off, pag ganyan. Diba? Kung nagpa-pageant pa sila. Sabihin, pag-alagala ka lang dyan. Ay, normally na sinasabi nila pakain-kain ka lang sa ganito. Diba? Hindi nyo alam guys yung sitwasyon ng mga kababayan natin na nagkatrabaho dito as a domestic helper especially. Hindi nyo talaga alam. Kahit ako alam nyo, mabait ang mga amo ko, but dadating talaga yung oras na mapapagod ka, mapupuyat ka, magugutuman ka, and then you will feel down, especially tas bibigyan ka pa ng problema sa Pinas, di ba? So, ayun lang, ang gusto kong panawagan sa lahat ng pamilya namin sa Pilipinas. Hello! Yan, okay naman kami, but we need your cooperation. We still need your kamusta. Hindi yung kamusta na mangutang ha. Iba yun. Yung kamusta talaga na genuine. Talaga kamustahin ka. Kamusta kayo? Kumain ka na ba? Alam mo yung ganon. Kamusta yung araw mo? Ganyan. Na dapat magkaroon din sila ng communication with you guys sa atin, sa pamilya lang sa Pilipinas. So, ayun lang guys. And I hope and I pray, oh God, na this is the end. The end na yan. In the name of Jesus talaga maalis na yung bandage, oh God, yung taking our own life, the lives of the enemy na pumapasok sa atin in the name of Jesus, oh God. So, ayun lang guys. I hope you like this video. I don't want to sound preachy, pero ayun yung gustong sabihin sa akin. Gustong ipahayag ni Lord sa inyo, sa akin, na kinukonvict ako ng Holy Spirit na i-share yon. Kasi hindi lang pwedeng about financial education, about working here dito. And we need God sa lahat ng bagay na ginagawa sa buhay natin. If we don't have God, the center of all, we cannot do anything. Talaga, promise. So, ayun lang guys. I hope you like this video. Please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And see you on my next vlog. Bye! God bless guys. Ingat kayo.